Hi guys! Welcome back again to my channel. It's me, Jenny. I hope you guys are doing well. So for today's video, sasagutin ko lang yung comment doon sa offload story ko na video. So wala na akong maraming sasabihin, no? For the intro kasi mamaya may magrereklamo na naman. Yung tanong niya doon, and sis, I apologize na sobrang tagal ko nag-reply sa comment mo. So, yung tanong po niya doon ay, anong hinihingi ng IO nung second offload ko? Pakwento naman po ako, kinakabahan ako sa May 2024 flight ko pa South Africa. So, sa second offload ko, wala na silang hiningi sa akin. Yun lang, sinabi sa akin na kailangan kong i-establish muna yung relationship ko dahil hindi nila ako papayagang aalis kasi hindi pa kami nagkita. So, yun, wala na akong magawa. Pero sa first offload ko, kaya lang naman masama yung loob ko that time kasi bakit di nila sinabi yun sa akin nung first upload ko, di ba? Maraming nagsasabi na wag mo sisiyan immigration. Para sa akin, may karapatan akong sisihin sila kasi nung first offload ko, hindi na nila sinabi sa akin na straight to the point yung dapat kong gawin at na hindi pala ako makakalipad. So, yun, hiningian nila ako ng affidavit of support and guarantee which is pinrovide ko. And then, dahil nagtanong sila sa akin ng about sa CFO certificate, pumunta din po ako sa CFO office at nagtanong doon, and yung sabi ng CFO office sa akin, hindi ko kailangan ng CFO certificate dahil ako ay tourist visa lang. So, yun. So, sa comment ni Kabayan, yun, wala na po silang hiningi sa akin, and wala na silang hiningi sa akin. So, yun na yun. At saka yun lang ang ano ko na hindi rin naman pala nila ako paliliparin, hinihingian pa nila ako ng affidavit of support and guarantee. Meron po akong affidavit of support and guarantee. Yun lang problema ko ay first time namin magkita at ako yung pupunta doon. Yun. And then meron din po akong kasama na dalawang babae din na offload din. Meron din sila, invited din sila doon as visit visa, and then meron din silang affidavit of support pero in-offload din sila. And then meron din nag-comment, anong sabi ng immigration officer nung second offload sa'yo kahit complete documents ka? Alam nyo guys, akala ko nga makakalipad na talaga ako noon kasi nung second inspection ako, syempre may offload record ako, nag second inspection ulit ako. Akala ko that time makakalipad na ako kasi nung nakaharap ko yung unang immigration officer na nasa table, sabi niya sa akin, nung tiningnan niya yung affidavit of support ko, kasi tinanong niya ako sabi niya, ano yung hiningi sa'yo nung na-offload ka? Dala mo ba? Sabi niya sa akin. So, sabi ko, oo, dala ko affidavit of support and guarantee na authenticated ng Philippine Embassy sa South Africa. So, dala ko yon. Tiningnan niya yon. And then, sabi niya sa akin, okay na to. Sabi niya, okay. Ito lang ba hiningi sa'yo? Sabi ko, oo. Sabi niya, okay na to ma'am. Sabi niya, ganyan sa akin. So, ako naman, parang confident ako na, okay na. Diba? So, nung sabi niya, ipapakonfirm niya daw. Yun. Yung katabi niya, pinakonfirm niya doon, and then sinabi na sa akin na, ay, hindi ka pwede makakaalis. Hindi ka pwede makakaalis. Yun lang. Akala ko pwede na ako makaalis. Sabi, hindi ako makakaalis. Kasi nung first upload, actually, sinabi niya sa akin, ng IO sa akin, sabi niya, so first time mo na aalis. Sabi niya, hindi ka ba natatakot mag-alis? Sabi ko, hindi naman kasi matagal ko naman siyang nakausap online. 6 years. So, maraming nagagalit sa comment na 6 years, bakit
hindi man lang siya pumunta ng Pilipinas. Ganon. Mahabang storya, ayoko nang magkwento ng mga haba-haba kasi meron naman dyan nanonood na magagalit na naman. So yun lang, that time wala akong affidavit of support ng first upload ko. Yun yung hiningi niya sa akin. And sabi niya, okay, patingin ng affidavit of support and guarantee mo. And then wala ako that time. So sabi niya, ay hindi ka namin paliliparin pag wala kang ganito. Kukuha ka na ganito, pakuhain mo siya doon sa embassy natin. At ipapadala sa'yo, original, not email, not copy, but original copy talaga siya. So, yun ang hiningi sa akin. Sabi niya, yun daw, ang ibigay ko sa kanila para mapapayagan nila akong aalis. Which is, binigay ko sa kanila, hindi naman nila ako pinaalis. Nag-rebook pa ng ticket, naghintay pa ako for another 2 weeks. Kasi syempre, kukunin niya doon, ipapapadala pa sa Pilipinas. Pero yeah, that story was over and it was lesson learned para sa akin. And then, ang ma-advise ko siguro to my fellow Filipina, much better, na magkita muna kayo sa Pilipinas, na magkita kayo muna doon, magpunta siya doon. And then, yeah, I was disappointed that time, pero ngayon okay na ako. And then, I hope makapunta siya doon kung mahintay pa niya ako ulit. So yeah, was disappointed lang talaga kasi marami naman pinaalis ng bansa na first time na nag-meet Nakita ko. Dami kong vlogs na panood actually na pinayagan nila. Maraming, so in case-to-case basis, siguro nagkataon sa akin na malas lang talaga ako and siguro kasi South Africa, ang daming bad comments nila doon about sa South Africa. Kasi daw, naniniwala lang ako sa mga sweet words siguro ng Actually, hindi siya sweet. Kaya, hindi ko ma-convince yung sarili ko na na-convince ako sa kanya kasi sweet siya. Kung ano man yung meron in between sa amin, ako lang yung may alam. Siyempre, entitled yung lahat ng tao mag-judge. Kaya lang medyo harsh yung mga sinasabi ng iba, pero it's okay. Yun. Nakakalungkot na experience ko yun na kung buhay ko hindi ko makalimutan. And yun, sa mga nanonood ngayon, if you have may jowa kayo na foreigner, advice ko na para wala ng problema na katulad sa akin, much better na magkita kayo sa Pilipinas. Although, meron naman talaga silang pinapayagan first time meeting. Pero, yung mga lugar is Europe, ganyan. Germany, mga ganyan. So, yeah. Kung Africa is medyo tagilid tayo dyan. So, ayun lang. Sa'yo sis, hindi ko alam kung ano yung punta mo sa South Africa o magtuturist ka ba doon o hindi ko alam kung is case to case basis. So yeah, I wish you good luck. Sana hindi ka ma-offload. And for sure kung nagkita na kayo ng kung sino man pupuntahan mo doon o nag-invite sa'yo, basta magdala ka lang ng affidavit of support and guarantee. As a tourist, hindi na kailangan sa South Africa ng CFO certificate, yan lamang. At siya nga pala, maraming salamat sa mga comments nyo guys, sa old videos ko. It helps sa views ng aking video, sa algorithm. And thank you pa rin sa mga nakakalungkot na comment, nakakasakit na comment from my fellow Filipino. Napapansin ko doon halos ng mga harsh comment ay galing sa mga kapwa kong Pilipino. And yung mga comment na with empathy, alam mo yun, doon pa sa mga taong foreigner na alam nila kasi sa country nila hindi sila ginaganyan ng immigration nila as long as they have all these legal documents. So, yan lang guys, and thank you for watching, and I hope to see you next time.
Bye! God bless you all. Bye-bye!